Marahil isa ang pagtuturo sa mga dinarangal na propesyon. Isang bokasyon daw ang pagiging guro, tawag ng langit, kapalaran at pasyon. Pero sa mundong kumakalamang sikmura, hindi nakabubusog ang pasyon. Kaya paano na lang ang ginagawa ni na Ma'am at Sir kung hindi na sapat ang bokasyon para bumuhay? Masigla, masining at puno ng buhay ang loob ng klaseng ito ng Tanza National Trade School. Makikita sa mga bata ang pagkasabik na sa mga bagong aral na natututunan nila. Nakilala namin ng isang guro mula sa Tanza. Siya ay kasalukuyang guro at nagtuturo sa senior high school ng General Mathematics. Janice P. Ballesteros, teaching grade 11 General Mathematics. For working experience, I've been teaching for 15 years. Pero 3 years pa lang ako dito sa trade. So, 7 years sa private, and then 6 years ako sa dating school ko din, DepEd, pero Maradona pa. And then, ako 2 years ako dito magti 3 years na ako dito sa trade. Gaya ng marami sa mga nais maging tagahatid ng kaalaman sa mga muwang naisipan, malapit na sa puso ni Ma'am Janice ang pagtuturo sa mga bata. Progress ng bata, yun talaga yung nag-motivate sa akin. Na nakikita ko sila na may enthusiasm sa pag-aaral, na gusto nilang matuto, yun yung nagmo-motivate sa akin. And then, sa yung mga farmer students ko, if I see, I witness na nag-succeed na sila sa buhay nila, parang yun na din talaga yung naging motivation ko. Tapos, minsan nag-message pa sila na, Ma'am, thank you kasi umurong ko ako. Ikaw ko talaga yung parang reason kung bakit naging ganito na ako ngayon. Kung nasaan ako ngayon because of dating yung mga sinasabi sa amin. So, nakaka-motivate yun talaga. Sa kanilang payslip, mukhang sapat o malaki pa nga ang kanilang kinikita. Makikita sa datos na higit na mas malaki pa nga ang kinikita ng mga public school teachers na umaabot mula 30,000 hanggang 60,000 kada buwan kaysa mga private school teachers na nagsisimula sa 12,000 pesos kada buwan. Ngunit parehas lamang ito kapag hinimay mo na ang bawat sentimo. Tsaka na makikita ang bagsik at lupit ng katotohanan na ang sahod ng guro ay dumadaan lamang sa palad nila. Ayun nga, yung 6,000. Pero I have side hustles kasi kaya medyo kahit pa paano, hindi naman ako mukhang stressful. Nakaka-survive pa. Ang nangyari kasi niyan sa akin, hindi lang yung dahil kasi matagal naman ako nag-asawa. Nung pumasok ako, parang 2 years mga staff. Tsaka yung mga nagpapakutang ka, tapos hindi ka nababayaran. Yun yung isa sa mga talagang nag-burden sa akin. Na kung bakit yung mga na-loans ko, nawala lang sila. Instead na sana pang pang business mo yun, hindi silang nawala. Siyempre, ang tagal din nung payable time na kailangan mo. And then, ang nangyayari, nagpatong-patong na sila doon. Yun. Mga talaga, lames din ako na sila. Ito ang hustle culture sa loob ng eskwelahan. Hindi ito bunga ng ambisyon, kundi ng pangangailangan.
Kapag ang pangunahing trabaho ay hindi na sumasapat para makabuhay, imbis na bukasyon, sarili nilang oras at pahinga, ang una nilang isinasakripisyo. Oo, marami akong side hustle. Kasi, believer din ako ng yung time is good. Pero kasi feeling ko, ang haba na ng 24 hours na wala kang magagawa. Lalo na nung nandito na ako sa Drina, kasi nga dahil half day na ako dito. So, ibig sabihin, I have so many time na mawi-waste ko. So, I do tutorial, nag-ano ako, nag-online, hindi naman siya online selling eh, kasi hindi ako nag-live selling, pero nag-ano ako, nag-post ako online, kasi nagpapa-order lang ako, ganun, nag-pre-order, yun, and then nag-agent din ako ng St. Peter, ganun, lahat ng mga pwedeng kong pagkakapagkakit. And God is good naman, kasi kahit hindi ako nag-aano, yung parang mayroong pumapasok na may nagsasabi na, ay, agent ka pala, gano'n. Kasi nagtatrust din nila, siguro dahil teacher nga, isa din kasi sa ng teacher trusty sila eh. Ibig sabihin, honest person dapat ng teacher eh. So, kahit hindi ako basta nakita nila, isa kasi nagsasabi ako na, ko sa mga appeal, gano'n. Then, may nag-inquire, awan na pa ngayon last year, naka-paid ako na plan holders. So, nakakadagdag din yun. Plus, yung aking online kasi, every week naman yun. Every week yun na may pumapasok. Sa tutorial naman, every 15 to 30, pumapasok din. May pumapasok. Hindi isang kwestiyon, bagkus sa isang obserbasyon. Dahil lahat sa aming nakapanayam ay tila may side hustle bukod sa pagtuturo na para bang inaasahan na ito sa kanila, mapapribado man o publikong paaralan. May nagtututor at merong ding nag-aalaga sa mga matatanda. Kaya naman pumunta ang aming team sa iba't ibang panig ng Cavite para kumustahin din ang kalagayan ng kanilang mga guro at para malaman ang kanilang saloobin sa kung gaano kasapat ang kanilang sweldo. Kaya naman, sinabi ni teacher, ilalain ha? Ako po si Maria Gina Bibita Ugali, 47 years old. Ako po ay galing sa Eastern Samar, Burungan Eastern Samar. Bali, 26 years na po ako nagtuturo. 13 years sa private, Bacoor, Cavite. And then magti-13 years na po sa public, Kanggahan Elementary School. Ang hinahawakan ko po ay kindergarten po. So, magti-26 na po ako sa kindergarten. Ngayon po ay nag-aral po ako ng private nag-aral po ako ng third year sa Maranhão School. 6 months po siya. Kasi gusto din na ituloy ang aking pagtulong sa mga matatanda. Sometimes siyempre pagpatuloy niya, kaya minsan nakagaya kanina, diba? May klase ako ngayon, tapos sinan ako na mag-duty daw ako. Kaya sabi ko parang hindi kaya. Hindi kaya na din na nagkaroon ako ng sakit. Kaya sabi ko minsan nahihirap. Parang nandyan yung gusto mo ko nandyan yung gusto mo para lumakas sila. So, I'm Martin Bertapalla. So, more than 2 years of teaching na po. So, I'm currently teaching subjects related to social studies since most of the subjects I'm handling over the past 2 years ay regarding to politics, culture, community engagement, and even applied social sciences. So, sapat naman yung sahod ko. Minsan baka sumusobra pa nga kasi not only the salary that I obtain every 15 or 30 of the month, hindi lang yun, may allowance din ako natatanggap sa pagiging SSG advisor. So, sobra siya para sa akin. Kumbaga, 15, 30, wala akong problema kasi I can still buy the things that I want to buy. I still kahit pa paano nakakapagtabi pa rin naman ako kahit pa paano. At least na nagpo-progress naman. So,
sa akin walang problema. Pero syempre alam naman natin na kung ako lang sa sarili ko lang naman tatanungin, sapat ba siya? Kasi hindi naman ako pamilyado, wala naman akong jowa, wala naman akong pamilya to feed. Hindi rin naman ako inuobliga sa bahay na mag-provide kasi my father can still provide our needs for the family. So kumbaga ang lagi lang nilang bilin sa akin, nasa saigan kung magbibigay ka o hindi, basta kaya naman sa bahay. Tsaka at the same time, lagi nilang binibilin sa akin, mag-ipon ka para sa sarili mo, para din naman sa kung ano mga gusto mong gawin in the future. Sa akin, kung sa sarili kong perspective, oo. Pero hindi ganun ang kaso kasi sa ibang mga employees. For example, sa pamilyado, syempre kailangan nila yung budgetin every 15, tapos pag naubos, antay na naman for 30, dagdag pa na may kalas pa yan sa mga benefits. I'm John Joseph Manguet Reyes, but the students here call me Sir JJ. I've been teaching for almost 2.5 years, and yung subject na hinahandle ko is most of the time, sa ngayon, Practical Research 1, and last SEM is Introduction to Philosophy of Human Person. At first, nung especially nung nagsa-side hustle ako, tapos at the same time, naging teacher na ako sa school. At first, mahirap talaga siyang mag-adjust kasi pagkatapos mo sa school, hindi na ako nagbibihis. Diretso na agad ako sa pag-tutor dun sa mga estudyante. Nung una, dalawang students sila. End up, nung hindi ko na talaga kinaya, bumaba na sa isa. Pero that side hustle helped me na magkaroon ng extra savings para pag kailangan ko ng mga emergency money. O kaya naman pag gusto ko mag-celebrate kasama yung family ko, yung mga earnings sa side hustle ko, yun yung nagagamit ko. It's one best way kasi nga kahit na even yung mga public school teacher, sabi nila, di ba ang sabi, teaching is a noble profession. So hindi ito yung profession kung gusto mong maging mayaman. This is a profession if you want to pursue your passion and help other people. So, I think, yung pag-side hustle, it's, kung hindi man siya mapupunta doon sa extra needs mo, yung mga emergency needs. Siguro para sa mga wants mo naman, doon mo na ipoprovide, doon mo na kukuhanin yung mga ipoprovide mo for your wants from your side hustle, income sa side hustle. Next po, do you ever feel torn between passion for teaching and your financial reality? Actually, oo. Kasi yung sister ko ngayon, she's pushing me na na mag-pursue or maghanap ng job abroad. Which is, I'm torn between staying here or going somewhere else para makapag-earn ng mas malaki. First of all, yun nga, it's my passion. Ito yung gusto ko and masaya ako sa ginagawa ko. That's why I'm still teaching. I also love those people na tinuturuan ko, yung mga estudyante. Meron lagi nagsasabi sa akin na wag daw muna ko alis, hintayin daw muna silang gumaduate. Kaya it keeps me motivated and keeps me na gawin yung best ko, na patuloy na magturo as a private school teacher. Even though there are times na may mga struggles, pero as long as you're happy on what you're doing, siguro worth it na yun na reason para magstay. Ayon sa datos mula sa Philippine Overseas Employment Administration Deployment Statistics, nasa halos 1,500 na Filipino teachers ang umaalis ng bansa kada taon para sa abroad magturo. Ang mas nakakalungkot pa rito ay pinag-aagawan ang mga gurong Pilipino ng maraming bansa, ngunit itinutulak naman ng sistema sa sariling bansa na hanapin ang maganda at maayos na buhay malayo sa lupang una silang nagkamuwang. So, policy makers dun sa compensation, yung siguro yung tatlo, oo, yung health, okay na yung NHF mo, pero sa iyo lang yun. Ang teachers kasi napapaon sa iyo, hindi lamang dahil sa sarili niya. Very especially kung sa mga family members niya. Pag ang nanay niya nagkasakit, tatay niya, mga anak niya, asawa niya, doon nagsisimula
mo lang mababaw na teachers. Yun, yung housing. Kailangan ng teacher bago magka-decent house, maglulong para lang magkaroon ng decent tahanan. Yung sa pension, diba? Sana babaan or alisin na din na kahit pa paano, kahit babaan na lang nila na yung service rendered na dapat ma-accumulate mo bago ma-pensioner yung mga yung family members. Diba? And sa education system naman, laging pabago-bago. Laging pabago-bago. Hindi na kami nagkaroon ng time na ma-master muna yung system. Kasi nga, each time na magbabago ang undersecretary or secretary ng education, pinabago din nila yung sistema. So, ang nangyayari today, imbis na ma-master mo lang sana muna yung curriculum, mapagluhin na naman. So, sana nga, pag-isipan nila talaga ng mabuti kung ano talaga yung pinaka-effective, ano kaya talaga ang pinaka-effective na education system na once implemented, sana maging ano na, yung katulad ng ibang bansa, i-elevate lang, pero hindi papatuloy. Kasi, di ba, the thought of private school, yung mindset kasi ng mga ng iba, or especially even the government, their mindset pag private school, like they can provide for their own. Pero even the private school needs support from the government. That's what I think the most. Na we're still party pa rin tayo ng Pilipinas kahit na private school tayo. I think the government can still give support sa mga private institutions na makapag-motivate pa sa mga private school teachers. Kasi without the private school, siguro may hirapan din yung education system ng Pilipinas. Considering yung K-12, dumadami yung mga students in K-12 na nagkakasiksikan sa mga public schools. So I think they can also give more support sa mga private institution for the teachers, and the institution itself will become motivated to, syempre, still do their best. If the policy in education will become better in the future, siguro there will be no teachers once again living outside the Philippines para maghanap ng better compensation. There will be no teacher na gugustuhin mag-change ng career, mag-shift ng career because they are happy. Minsan kasi inisip natin sapat na talaga maging masaya. Pero happiness is not just being happy for ourselves but also being happy dun sa pamilya na meron ka. Kasi kung hindi mo kayang i-provide yung mga pangailangan ng family mo, it's hard to become happy. Kung nakikita mo na naman na may challenges, struggles in terms of financial. Unti-unting nauubos ang pinakamahuhusay nating utak dahil sa kakulangan ng pagpapahalaga sa kanila. Kapag ang isang guro ay mas balisa pa kung paano babayaran ang matrikula ng sariling anak kaysa sa ituturo sa klase, ang buong sistema ng edukasyon ay unti-unti nang gumuguho. Pero actually, ang pinakamahirap na trabaho ay ang pagtuturo. Kasi ang teacher ang nagmumul ng isipan ng bata. Ang nagdidisiplina sa bata. Lahat kasi ngayon, pinupost ang bonuses na nare-receive ng teachers. Especially kung may mga salary increase, tapos may mga bonuses. Minsan, makikita mo sa mga comment nila na, hindi naman nag-aano yan. Hindi nila deserve na yung mga bonuses na nare-receive nila. So, yun, minsan nakakasakit sa damdamin kasi parang feeling nila, hindi namin well-deserved yung mga compensations na binibigay sa amin. So, yun lang na naiisip nila na we don't deserve it. Diba? Parang minsan, lalo na nung pandemic, ba't sila sumasahod? Wala naman silang ginagawa. Pero not knowing na, mas lalong naging pagod kami during the pandemic. Kasi wala kami ng estudyante, pero hindi kami tumitigil how to impart education sa sa mga batang hindi namin nakita. So yun na sana ma-realize nila. Deserve din namin kasi we are professionals. Hindi lang namin pinili yung
diploma namin. Pinaghirapan din namin. Ang edukasyon ang pundasyon ng maraming bansa, pero di lingid sa ating kaalaman na sa ating bansa, unti-unti na itong nagbibitak-bitak. Ilan lamang sila Ma'am Janice, Ma'am Gina, Sir Mark, at Sir JJ sa mga itinuturing nating bayaning guro. Ngunit ang dedikasyon nila sa pagtuturo ay nagniningas na parang kandila. Kung hindi mo lalagyan ng mitsa at langis, darating ang araw na ito ay tuluyang mauubos at mamamatay.